Bago tayo magsimula, JIP, gusto kong magpasalamat sa lahat ng umorder ng merch natin. Kakatapos ko lang ipaship yung unang batch. Sobrang dami talagang umorder, JIP, kaya taus-puso kong nagpapasalamat. Ang laking tulong na ng pakikinig sa ating kwento. Pero yung bumili pa kayo ng merch, sobra-sobra na. Sobrang laking tulong para sa channel nun. Kasi yung kinikita ng merch ay pinapansweldo din sa mga tao para makapagbigay tayo ng trabaho sa iba. At batay sa mga umorder, excited na sila na makuha yung hoodie, pati na rin yung t-shirt kasi maganda daw yung design. At ngayon pa lang sinasabi ko, JIP, pag nahawakan nyo yung tela, parang Uniqlo yun at H&M. Para sa mga gustong humabol, pwedeng-pwede pa. Nariyan yung link ng Shopee sa comment section. Order nyo na, JIP, para ma-process ko na ang shipment. Yun lamang, wag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Tasha. Taong 1981, Ilocos. Alas 5 pa lang ng madaling araw, naghahanda na si Tasha sa pagpasok sa trabaho. Ito lamang ang pinagkakaabalahan niya sa araw-araw. Gawa ng palagi namang wala sa tahanan ang asawa. Kung wala sa inuman, paniguradong nasa sugalan. Wala rin itong pakialam sa pinansyal na pangangailangan sa loob ng tahanan. Kaya lahat ay pasanin ni Tasha. Ayaw na rin ni Tasha na magkaroon ng anak. Dahil ayaw nitong mapagdaanan ng bata ang pambubugbog ng ama. May mga pagkakataon. Sinusubukan niyang iwanan na lamang ang asawa, ngunit hindi maatim ng konsensya. Dahil sa lugar ay siya lamang ang natatangi nitong pamilya. Dahil sa sitwasyon, nilalakasan na lamang ni Tasha ang loob at buong lakas na hinaharap ang mga pagsubok. Madalas ding napapaaway ang asawa, kaya palagi itong naipapatawag sa barangay. Isang araw, bandang alas 4 ng hapon, naglalakad na papauwi si Tasha. Hindi pa man nakakarating sa tahanan, sinalubong na ito ng isang kapitbahay. Tasha, kailangan mo nang pumunta ng barangay. Si paring Sayong kasi may nakaaway na naman. Ang balita, naputulan niya ng kamay yung nakaaway. Tinaga ng asawa mo sa sobrang galit. Wika ng isang kapitbahay. Dahil sa narinig ay sumikip ang dibdib ng ginang. Malaking problema ang pinasok ng asawa. Dali-dali siya sa paglalakad papunta sa barangay. Pagkarating ay naabutan ang asawa na nakaupo sa tabi ng kapitan. Pagkalapit ni Tasha, kaagad nitong ipinaliwanag ang nangyari. Ayon sa kapitan, sa gitna ng inuman ay nagkapikunan ang dalawa. Biglang hinugot ni Sayong ang dalang itak at tinaga ang kamay ng kaaway. Dagdag pa ng kapitan, ang nakaaway ng asawa ay nasa ospital at kinakailangang bayaran ni Tasha ang gagastusin doon. Napakamalas naman dahil noong panahong iyon, wala ring pera si Tasha dahil ipinambili na ito ng mga makakain sa loob ng tahanan. Nang tanungin ng asawa kung meron ba itong perang naitago, ang sagot lamang nito ay natalo sa sugal. Labagman sa loob ay umalis na muna si Tasha. Nagtanong-tanong sa mga kapitbahay na pwedeng mautangan. Mabuti na lamang napahiram ito ng isa sa mga kapitbahay na nakakaangat sa buhay. Hanggang sa sumapit ang dilim, walang ibang inatupag si Tasha kung hindi ang nakaaway ng asawa. Walang humpay sa paghingi ng tawad lalo pat nalaman niya ito lamang ang inaasahan ng mga anak. Samantala,
Lahat naman ng bayarin sa ospital ay nasagot na niya. Kaya bago pa man mag-umaga ay nakauwi na ito ng tahanan. Pagkarating ay naabutan nito ang asawa na umiinom sa bakuran. Gawa ng sobrang pagod. Hindi na pinansin pa ni Tasha at dumiretso na ng tulog. Nang sumunod na araw, maagang pumasok sa trabaho si Tasha. Naglaan ng maraming oras para makakuha ng pasobrang bayad. Sa kanyang pinapasukan, nagbibigay naman ang amo ng pasobrang bayad. Kaya naman sa buong maghapon hanggang sa gabi, isinubsob ni Tasha ang sarili sa pagtatrabaho. 8:00 ng gabi, pagkauwi ay naabutan niya ang asawa na may kausap na isang matandang lalaki sa kusina. Mukhang masinsinan ang pag-uusap ng dalawa kaya hindi na lumapit pa si Tasha. Bagkus ay naupo na lamang ito sa kwarto, kung saan manipis na dingding lamang ang pagitan ng kusina. Kailangan mong makapaghukay at kapag nalagay mo na ang papel, tabunan mo kagad para hindi na mawala ang bisa. Wika ng matandang lalaki. Napakunot naman ang noo ni Tasha sa narinig. Nagtataka kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. Makailang segundo pa ay lumabas na ang dalawa dahil nakahalata ng asawa na nakikinig si Tasha. Hindi naman na nagtanong pa si Tasha. Bagkus ay natulog na lamang ito dahil maaga pa uli sa pupuntahang trabaho. 3:00 ng madaling araw nang magising si Tasha. Nakarinig siya ng kalampag sa kusina. Dala ng kuryosidad, pinunta nito ni Tasha at napaatras nang makita ang asawa na may hawak na isang bungo. Nakakapangilabot ang itsura, lalo pat ito ang unang beses na makakita ng ganun. Ilang beses itong inalog ng asawa at diretsyong ininom ang likidong lumalabas sa bungo. Sa sobrang takot ay napasigaw na lamang si Tasha. Nadapa na lamang siya sa sahig ng sampalin ng asawa. Matapos nun ay lumabas na si Sayong ng tahanan. Samantala, labis man ang pagkatakot ni Tasha ay sinundan niya ito. Sa pagsunod ni Tasha, napapansin niyang parang papunta sa sementeryo si Sayong. Hindi nga nagkamali si Tasha. Tumigil ito sa isang parte ng sementeryo kung saan wala na masyadong nagsisiksikan na mga nicho. Gamit ang napulot na kahoy ay naghukay ang asawa hanggang sa mapalalim ito na parang paglilibingan. Sa tansya ni Tasha kasya ang isang kabaong sa ilalim. Maya-maya pa ay may kinuha itong kapirasong papel sa bulsa at inihulog sa hukay. Nang matapos ay muling tinabunan ang hukay. Kaya ganun na lamang ang pagtataka ni Tasha. Nang masigurado ni Sayong na wala ng butas ang hinukay, umuwi na rin ang asawa. Hindi na rin sumunod pa ang ginang dahil baka makalata ito. Bagkus ay nilapitan na lamang ang hinukay ng asawa. Ngunit eksakto namang bumuhos ang ulan, kaya napilitan si Tasha na umuwi na ng tahanan. Magmula ng pangyayaring iyon hanggang sa lumipas ang 1 taon, palagi pa ring nasa labas si Sayong ngunit wala nang nababalitaan na merong nakakaaway. Hindi na rin siya sinasaktan at bihira na rin ang pagtatalo. Nakapagtataka dahil likas na palaaway ang asawa, kaya kahit papano'y nag-iisip ang ginang na kung may kinalaban ba talaga ang paglibing nito sa kapirasong papel sa kasalukuyang nagaganap. Isang araw, habang nasa palengke si Tasha, may isang ginang na lumapit sa kanya. Huwag ka sanang magagalit, Mare, ha? Kung sa akin pa ito manggagaling, alam ko kasing parang hindi mo alam ang nangyayari. Siguro naman, natatandaan mo pa yung nakaaway ng asawa mo na nawalan ng malay. Alam mo bang, mahigit 1 taon nang nagpapabalik-balik ang buong pamilya noon sa iba't ibang albularyo.
Dahil daw sa hindi mawala yung nararamdamang sakit. Yung buong braso kasi ng lalaki parang naging isang bulok na kahoy. May usap-usapan sa lugar na si Sayong ang may gawa nun. Maging ang mister ko nga, hindi na nakikipag-inuman sa asawa mo. Natatakot baka kung anong magawa sa kanya. Wika ng ginang. Dahil sa narinig ay hindi malaman ni Tasha ang magiging reaksyon. Tumango na lamang ito sa kausap at kaagad na umalis. Dali-dali siyang umuwi dahil gusto niyang makumpirma sa asawa kung totoo nga ba ang narinig. Pagkarating sa tahanan, nag-away ang mag-asawa dahil inamin ni Sayong na siya ang may gawa nito. Ngunit hindi nito alam kung paano mababawi ang sumpa dahil wala na ang matandang lalaki na tumulong sa kanya. Gawa ng sobrang galit ni Tasha, pumunta ang dalawa sa sementeryo. Huhukayin nila ang papel sa paniniwalang ito ang makakabawi sa naipataw sa kaaway. Dito lamang nakita ni Tasha sa papel. Ang nakasulat pala ay pangalan ng kaaway. Inilahad ni Sayong sa asawa na ang pangalang iyon ay ang taong nais patawan ng parusa. Dagdag pa ni Sayong na ang pag-inom ng likidong galing sa bungo ay paraan para hindi na bumalik sa kanya ang parusa. At lahat ng ito ay ayon sa matandang nakausap. Walang kaalam-alam ang mag-asawa na ang muling paghukay sa papel magiging sanhi ng bagong trahedya. Magmula ng araw na yun, hindi na nawalan ng sakit si Sayong. Kung ano-ano ang tumutubo sa katawan at napakabaho na rin ng alingasaw. Kaya naman kung saan-saan na pumunta ang mag-asawa para lamang magpagamot. Ngunit lahat ng albularyong napuntahan, wala nang ibang sinabi kung hindi wala ng paraan upang magamot pa ang sakit ng asawa. Dahil ito ang balik ng parusa. Ang pag-inom niya sa likidong galing sa bungo, isang paraan para saluhin ang parusang ipinataw. Ito rin ang naging lusot ng matandang lalaking may sakaliwa para hindi maapektuhan kung sakaling mabulilyaso ang kanyang ginawa. Dagdag pa ng albularyo, ang muling paghukay ni Tasha ang naging daan para maibalik sa gumawa ang hiniling na parusa. Kaya naman nang dahil sa sitwasyon, hindi nagtagal ay namatay si Sayong. Ito ang naging huling alaala ni Tasha sa asawa. Samantala, ang dating nakaaway nito ay bumalik na sa dating pamumuhay. Paminsan-minsan, nagsisisi pa rin si Tasha sa nagawang paghukay sa papel ng asawa. Hindi man lubos na maintindihan kung sino ba talaga ang matanda at kung anong rason nito para traidorin ang asawa. Ngunit magpasaganon pa man, inaamin naman ito na hindi naging mabuting mamamayan ang asawa dahil napakarami niyang naperwisyo. Masakit man mamuhay mag-isa, ngunit inisip na lamang na baka ito ang kabayaran sa mga nagawa ni Sayong. Ang nakakalungkot nga lang, para itong gumawa ng hukay para sa sariling bangkay. Ang susunod na kwento, mula sa ating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Elias. Taong 1985, Palawan. 3 buwan pa lamang ang nakakalipas. Magmula nang manirahan sa isang baryo sa Palawan ang pamilya ni Elias. Dati silang taga Maynila ngunit dahil sa hirap ng buhay ay napilitang umuwi ng probinsya. Ang asawa ni Elias ay tubong Palawan. Kaya naman pagka-uwi ay ibinigay kagad ng biyanan ang bakanting lote para mapagtayuan ng sariling bahay. Wala namang naging problema ang pamilya sa mga kapitbahay dahil lahat naman ay maayos makitungo. Sa katunayan, isa sa mga ito ay ang pinagtatrabahuhan ni Elias na nagngangalang Aling Melba.
Isang matandang mayaman na nagmamay-ari ng napakalawak na bukirin, kung saan meron itong mga alagang kambing na nasa 20. Ang pag-aalaga sa kambing ni Aling Melba ang naging trabaho ni Elias. Tuwing 6:00 ng umaga, nasa bukid na ito para magpakain ng mga kambing. Bukod sa dinadala ito sa parte na may maraming damo, may pinapakain rin siyang mga nakalagay sa sako na parang mga uling. Dahil sa purong itim ngunit napakabigat kaya hindi mawari ni Elias kung ano ba talaga ang laman ng loob. Hindi naman nagtanong pa si Elias sa amo. Ayaw niyang makialam pa at dahil medyo masungit si Aling Melba. Matapos sa pagpapakain, umuuwi na muna ito ng tahanan at bumabalik ng 5:00 ng hapon. Paminsan-minsan naman ay nauutusan si Elias na maglinis ng buong bahay. Wala namang problema kay Elias dahil binabayaran naman ng amo ang lahat ng inuutos nito. Isang araw, pagkagising ni Elias, hindi ito makabangon dahil napakabigat ng nararamdaman. Parang may nakapatong sa buong katawan. Dahil dito, kaagad siyang pinainom ng asawa ng herbal na gamot. Samantalang ang anak naman ang nag-abiso kay Aling Melba na hindi na muna makakapasok ang ama. Sa maghapon ay nanatiling nakahiga si Elias. Bandang 6:00 ng hapon, may inimbitahang isang manghihilot ang asawa. Ang buong katawan ni Elias ay pinahiran ng langis at dahan-dahang hinilot. Matapos ay nagwika ito. Upang makasigurado ay bibigyan pa rin niya ng gamot sa usog si Elias. Dahil marunong ang manghihilot na magtanggal ng usog, hindi na siya nagdalawang isip na magbigay ng gamot. Isa-isang nilagyan ng simbolo ng krus ang mga parte ng katawan ni Elias. At nang matapos, gamit ang 2 kamay ay inipit at pinaikot-ikot ang mga dahon. Makailang segundo lang, bigla itong naging kulay pula habang iniihipan ang hangin. Unti-unti itong nagiging kulay kayumanggi. Ito ang sinasabi kong usog sa patay. Iho, saan ka ba nanggaling? Bihira lamang ang may ganitong puwersa sa lugar natin. Tanong ng manggagamot. Wala namang ibang naisagot pa si Elias kung hindi sa tahanan ni Aling Melba. Matapos na muling malagyan ng mga dagta ng dahon, umuwi na rin ang matanda at muli namang bumalik sa pagkakahiga si Elias. Buong magdamag-damang nakatulog ng mahimbing si Elias. Ngunit paggising ay wala pa ring pinagbago ang nararamdaman. Kaya naman, muling tinawag ng asawa ang manghihilot upang tignan ang kalagayan nito. Wala namang ibang ginawa kung hindi ulitin ang paraan sa pagtanggal ng usog. At nang matapos ay ganun pa rin. Walang nagbago sa pakiramdam ni Elias. Hanggang sa dumaan pa ang 3 araw, hindi pa rin talaga nakakabangon si Elias dahil sa kung anong nakadagan sa buong katawan. Dahil sa hindi na mapanatag ang asawa, nagtanong-tanong na ito kung saan makakahanap ng albularyo upang mapatignan ang asawa. Swerte na lamang at may nakapagsabi na hanapin sa kabilang baryo ang manggagamot. Nagngangalang Tandang Dugay. Isa itong dalubhasang matanda at kayang magpabalik ng naliligaw na kaluluwa. Halos 2 araw din bago nahanap ng asawa ang manggagamot dahil nakatira ito sa pinakatuktok ng kabundukan. Hindi naman nagdalawang isip ang matanda na sumama sa tahanan ni Elias. Pagkarating, kagad na hinawakan ang kamay ni Elias. Diretso namang napakunot ang noo ng matanda. Tumitig sa bubong ng kwartong kinahigaan ni Elias. Nakikita mo ba ang butiking itim sa dakong kaliwa? Nabarang ka, iho. Isang matandang babae ang may gawa nito sa'yo.
Wika ni Tandang Dugay. Naupo ito sa bandang ulo ni Elias at inihipan ang bunbunan. Nagwika ng mga salitang Latin at nawalan ng malay si Elias. Sa muling pagdilat ay nakalutang na ito. Malinaw na nasisilayan ang manggagamot at ang isang matandang babae na nakaiga sa sariling kwarto. Dala ng kuryosidad, pinagmasdan itong maigi at nabatid na si Aling Melba ang kinakausap ng manggagamot. Hindi ka mananalo, Tandang Dugay. Maraming beses na tayong nagkaharap. At alam na nating pareho na hindi mo kakayanin ang puwersa ko. Wika ni Aling Melba. Sa puntong iyon, batid na ni Elias na hindi normal na tao ang amo. Bukod sa may mahaba itong kuko, nanlilisik din ang mga mapupulang mata habang kinakausap ang manggagamot. Sa gitna ng pagsasagutan ng dalawa, biglang naalimpungatan si Elias. Nabatid niya na kaya niyang maglakad habang nakalutang. Walang ano-ano ay sumigaw ang manggagamot ng kung anong salita. Dahilan para lalong manlisik ang mga mata ni Aling Melba. Sa mabilis na paraan, sinugod nito ang manggagamot at kinalmot ang braso gamit ang mahabang kuko. Batid sa mukha ng albularyo ang sakit na naramdaman, kaya halos madapa siya sa sahig. Hindi mo ko kaya. Hindi mo ko kaya. Akin si Elias. Wika ni Aling Melba. May hinugot naman na isang kahon ng posporo sa bulsa ang matanda. Kagad itong sinindihan at napaatras si Aling Melba. Halos hindi na maintindihan ni Elias ang sinasabi nito dahil parang nalulunod na ang boses ni Aling Melba. Kasabay nun, may likidong itim na ibinuhos ang manggagamot sa buong katawan ni Aling Melba at walang pakundangang itinarak ang hawak na punyal sa dibdib nito. Ano pong nangyari, Tandang Dugay? Tanong ni Elias. Nabarang ka, iho. Kakaiba ang naging paraan ng matandang yon. Gusto niyang umanib ka sa lahi nila. Tugon ng manggagamot. Napatanong si Elias kung ano ang ibig sabihin ng lahi ni Aling Melba. Dito lamang niya nalaman na ang pinapasukang amo pala, isang aswang na mangbabarang. Dahil dito ay mas lalong nabahala si Elias. Ngunit hindi na ito pinag-alala pa ni Tandang Dugay dahil wala na ang mambabarang sa lugar. Matapos na maibigay ng manggagamot ang mga nasa botelya, ito ang mga kakailanganing inumin ni Elias. Kagad na itong nagpaalam. Dahil sa panggagamot na iyon, nakaramdam ng ginhawa si Elias. Nawala na ang bigat na nararamdaman sa buong katawan. Ngunit hindi pa ito maayos na nakakapaglakad. At iyon ang dahilan ng manggagamot para mag-iwan ng iba pang inumin. Isang linggo pa ang lumipas. Tuluyan ang gumaling si Elias. Pumunta ito sa tahanan ni Aling Melba at wala nang naabutan pa. Maging ang mga inaalagaang kambing ay wala na rin. Sa paglilibot-libot sa tahanan ng Ali, nabuksan ni Elias ang isang kwarto na kung saan purong itim ang lahat ng gamit. May mga kandilang nakapalibot sa isang itim na bituin. Ang labis na nakapagpakilabot kay Elias nang makita nito ang isang imahe sa dingding. Purong itim, parang pinagsama-samang mga hayop ang itsura at may napakatulis na sungay ang nasa ibabaw. Bukod pa dito, umiilaw din ang mga matang kulay pula. Nang akmang papaalis na sana si Elias, biglang nilipad ng hangin ang kanyang letrato. Yo, JIP! Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. At muli
Sa mga gustong umorder ng ating Gabunan hoodie, available na yan at magkakaroon ako ng meet and greet kung saan dadalhin ko yung mga hoodie sa Mall of Asia. Update ko na lang kayo sa date kung kailan mangyayari yon, JIP. Kaya sana patuloy kayong nakasuporta sa lahat ng channels natin. Yun lamang, maraming salamat. Paalam.